Dear Admin, isa po akong OFW dito sa Taiwan at gusto ko lang po sanang ilabas ang bigat na matagal ko nang dinadala sa dibdib ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mariel. 3 taon na po akong nagtatrabaho bilang factory worker dito sa Taiwan, pero sa totoo lang admin, pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Hindi lang dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil pakiramdam ko habang tumatagal, nawawala na rin ang halaga ko bilang tao at nagiging makina na lang ako ng pera para sa pamilya ko. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na agad ako rito. Minsan nga po, kahit kulang sa tulog ay kailangan bumangon dahil bawal malate sa factory. Mahigpit kasi rito at kada minuto may katumbas na kaltas. Pagdating namin sa production line ay halos buong araw na kaming nakatayo. Maingay ang mga makina, mainit at paulit-ulit ang galaw ng katawan. Madalas sumasakit ang likod at kamay ko, pero wala naman akong choice kundi tiisin dahil ako lang ang inaasahan ng pamilya ko sa Pilipinas. Kapag natatapos ang overtime namin gabi, na halos ako nakakabalik sa dorm, doon ko palang nahahawakan ang cellphone ko at kadalasan admin, sunod-sunod na missed calls agad ng nanay ko ang bumubungad sa akin. Hindi ko po alam kung kailan nagsimulang mawala yung simpleng, "Kumusta ka anak?" sa mga usapan namin. Halos lahat na lang kasi ng tawag ng nanay ko ay tungkol sa pera. Minsan bigas, minsan pambayad ng utang, minsan pambili raw ng gamot ni Papa. Kapag hindi ako agad nakakapagpadala, ay para bang nag-iiba ang tono niya sa akin. May mga pagkakataon pa nga na sasabihin niyang parang nagdamot na raw ako dahil nasa abroad na ako. Ang sakit po nun admin lalo na kapag ikaw yung halos hindi na bumibili para sa sarili mo para lang may maipadala sa kanila. Panganay po ako sa 4 na magkakapatid. Kaya simula bata pa lang ako ay ramdam ko nang kailangan kong magsakripisyo para sa pamilya namin. Mahirap lang po kami noon sa probinsya. Si Papa construction worker dati, pero humina ang katawan niya habang tumatanda. Si Mama naman, paminsan-minsan lang magtinda sa tapat ng bahay. Kaya noong nagkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho dito sa Taiwan, ay hindi na ako nagdalawang isip kahit sobrang hirap ng proseso. Nangutang pa ako noon para sa placement fee at medical dahil sabi ko sa sarili ko, eto na siguro ang pagkakataon naming makaahon sa hirap. Noong una admin, masaya pa akong nagpapadala. Kada sweldo ko ay halos kalahati agad ang diretso sa pamilya ko. Kapag nakikita kong may laman ang lamesa nila, habang ka-video call ko, sila ay napapawi kahit paano ang pagod ko rito. Hindi rin naman ako maluho. Habang yung ibang kasamahan ko rito ay bumibili ng bagong cellphone at branded na gamit, ako simpleng damit lang at minsan pa nga ukay-ukay lang ang binibili ko. Iniisip ko kasi noon na mas mahalaga ang pamilya ko kaysa sa sarili kong gusto. Pero habang tumatagal ay parang lalong lumalaki ang hinihingi nila sa akin. May mga pagkakataon pa admin na kahit kakapadala ko pa lang ay tatawag ulit si Mama para humingi na naman ng pera. Kapag sinasabi kong wala na akong maipadala ay parang kasalanan ko pa. Ano ba naman yung konting tulong sa pamilya mo? Minsan niyang sabi sa akin. Hindi ko na lang masabi na minsan ako mismo rito sa Taiwan ay tinitipid ko ang pagkain ko para lang may maipadala sa kanila. Nakatira ako ngayon sa maliit na dormitory kasama ang 5 pang Pinay. Siksikan kami rito at halos wala ng privacy pero tiniis ko yon para mas malaki ang maiuwi kong pera. Minsan, habang nakahiga ako sa double deck namin, ay naririnig ko yung ibang kasamahan ko na masayang kausap ang pamilya nila. Yung iba excited umuwi kasi miss na raw sila ng mga anak nila. Ako admin, kabaligtaran. Kada magriring ang cellphone ko ay kinakabahan ako dahil alam kong panibagong problema na naman ang sasabihin sa akin. May asawa na rin po ako ngayon, admin. Si Adrian. Isa rin siyang OFW dito sa Taiwan pero sa ibang factory nagtatrabaho.
Mabait po siyang tao at napakatiyaga niya sa akin. Kahit minsan, pati siya nadadamay na sa problema ko sa pamilya ko. May anak na rin kaming lalaki na 2 taong gulang pa lang at nasa poder muna ng biyenan ko sa Pilipinas dahil hindi pa namin kayang isama rito. Sa totoo lang, admin, gusto ko na sanang mag-ipon para sa future naming mag-anak. Pero parang imposible mangyari iyon dahil kada sweldo ko ay may naghihintay agad na gastusin mula sa pamilya ko. Minsan nagtatampo na rin si Adrian pero hindi naman siya galit. Lagi niya akong pinapayuhan na magtira naman para sa sarili ko at sa anak namin. Pero tuwing susubukan kong magtipid ay parang sinusumbatan naman ako ni Mama. Lagi niyang sinasabi na utang na loob ko raw ang pagpapalaki nila sa akin, na kung hindi raw dahil sa kanila ay wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya kahit pagod na ako, ay hindi ko magawang tumigil sa pagtulong. Kanina nga lang, admin, katatapos ko lang mag-overtime nang biglang tumawag si Mama sa video call. Umiiyak siya, kaya kinabahan agad ako. Akala ko may nangyaring masama sa isa sa mga kapatid ko. Mariel, anak, kailangan namin ng pera. Umiiyak niyang sabi. Nay, bakit po? Anong nangyari? Taranta kong tanong. Yung papa mo, anak, isinugod sa ospital, inatake sa puso. Kailangan agad ng pera. Parang nanghina buong katawan ko sa narinig ko, admin. Hindi ako agad nakapagsalita. Napatingin pa ako kay Adrian, nakakauwi lang din noon, galing trabaho. At nakita kong nag-aalala rin siya sa reaksyon ko. Magkano po kailangan? Nanginginig kong tanong. Kahit 10,000 muna, anak, kawawa naman papa mo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko noon, admin. Wala na akong natitirang pera dahil kakapadala ko lang noong 1 linggo at may binabayaran pa kaming utang ni Adrian dito sa Taiwan. Pero dahil buhay na raw ng papa ko ang nakataya, napilitan akong manghiram ng pera sa katrabaho ko kahit sobrang nahihiya na ako. Habang isinesend ko ang perang hiniram ko, hindi ko mapigilang maiyak. Hindi dahil sa perang nawala sa akin, kundi dahil pakiramdam ko kahit kailan ay hindi matatapos ang responsibilidad na pasan ko. Gusto ko lang naman maranasan na minsan ako naman ang aalagaan, yung ako naman ang tatawagan para kamustahin. Pero sa pamilya ko, parang palagi na lang akong hinihingan. At ang hindi ko alam, admin, mas masakit pa pala ang katotohanang malalaman ko kinabukasan tungkol sa perang ipinadala ko para kay Papa. Kinabukasan, admin, halos hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pag-aalala kay Papa. Kahit madaling araw na rito sa Taiwan, ay panay pa rin ang tingin ko sa cellphone ko para hintayin kung may update si Mama tungkol sa lagay niya. Pero ilang oras na ang lumipas, wala man lang text o tawag na dumating. Pagdating ng umaga, ay mabigat na mabigat ang pakiramdam ko habang naghahanda papasok sa factory. Kahit si Adrian napansin na parang wala ako sa sarili. Okay ka lang ba? Tanong niya habang nagkakape kami sa pantry ng dorm. Tumango lang ako kahit gusto ko nang maiyak. Nag-aalala kasi ako kay Papa. Hindi na nagre-reply si Mama. Baka pagod lang o kaya nasa ospital pa rin. Sagot niya para pakalmahin ako. Pero habang tumatagal, admin, lalo akong kinakabahan. Kahit nasa production line ako buong araw, ay wala akong ibang iniisip, kundi ang kalagayan ni Papa. Halos ilang beses akong napagalitan ng supervisor namin dahil mali-mali ang nahahawakan kong materyales. Hindi ko na kasi talaga ma-focus ang isip ko. Lunch break noon nang magdesisyon akong tawagan ulit si Mama, pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Pati mga kapatid ko hindi rin makontak. Doon na ako tuluyang kinabahan. Pakiramdam ko may masamang nangyari na ayaw nilang sabihin sa akin. Pagkatapos ng shift ko ay agad akong tumawag ulit sa bahay namin. Ilang beses ring walang sumasagot hanggang sa may biglang sumagot na boses ng bunso kong kapatid. Ate? Mahina niyang sabi. Kamusta na si Papa? Nasa ospital pa rin ba? Sunod-sunod kong tanong.
Biglang natahimik ang kapatid ko sa kabilang linya, kaya lalo akong kinabahan. Wala rito si Mama. Sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Papa? Nanginginig kong tanong. Nasa bahay lang si Papa, ate. Parang may malamig na tubig na biglang ibinuhos sa buong katawan ko, admin. Hindi agad nag-sink in sa isip ko yung sinabi ng kapatid ko. Anong nasa bahay? Hindi ba isinugod sa ospital si Papa? Ate, hindi naman po na ospital si Papa. Pakiramdam ko noon huminto ang mundo ko. Nanginginig ang kamay kong hawak ang cellphone habang nakatulala lang ako sa pader ng dorm namin. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o magagalit. Ang nasa isip ko lang noon, saan napunta yung perang hiniram ko? Yung perang halos ikalubog ko sa utang dito sa Taiwan. Saan si Mama? Mahina kong tanong. Nasa labas po. Hindi na kailangan pang sabihin ng kapatid ko kung nasaan si Mama dahil parang alam ko na agad ang sagot. Bigla kong naalala yung mga nakaraang beses na nawawala siya buong gabi. Yung mga pagkakataong umuuwi siyang amoy alak. Yung mga panahong kahit pambayad namin ng kuryente noon ay naipangsusugal niya pa. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako habang kausap ang kapatid ko. Ilang segundo akong hindi makapagsalita hanggang sa marinig kong bumukas ang pinto ng dorm at dumating si Adrian. Anong nangyari? Nag-aalala niyang tanong nang makitang umiiyak ako. Hindi agad ako nakasagot. Pakiramdam ko kasi noon, sobrang tanga ko. Parang gusto kong sisihin ang sarili ko kung bakit paulit-ulit akong nagpapaniwala kay Mama kahit ilang beses na niya akong niloloko. Hindi pala na ospital si Papa. Umiiyak kong sabi kay Adrian. Nanahimik siya sandali bago marahang umupo sa tabi ko. Kita ko sa mukha niya ang pagpipigil ng galit pero hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya muna akong umiyak. Yung perang pinadala ko, baka ipinangsugal na naman. Napapikit si Adrian habang napailing. Mariel, hanggang kailan mo hahayaan na ganyanin kanila? Hindi ako agad nakasagot, admin, dahil kahit ako, hindi ko rin alam. Mahal ko ang pamilya ko, pero habang tumatagal parang unti-unti naman nila akong inuubos. Kinagabihan ay biglang tumawag si Mama. Pagkasagot ko pa lang ay parang wala man lang nangyari. Anak, nakapagpadala ka na ba nung kulang? Tanong niya agad. Doon na ako tuluyang napuno. Mama, bakit niyo po ginawa yon? Umiiyak kong sabi. Bakit niyo po sinabi na na-ospital si Papa? Biglang natahimik si Mama sa kabilang linya bago siya sumagot. Kailangan namin ng pera. Pero nagsinungaling po kayo. Nangutang pa ako rito. Ano bang problema doon? Para rin naman sa pamilya mo yan. Pakiramdam ko noon, admin, sasabog na dibdib ko sa sakit at galit. Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ng sarili kong nanay na lokohin ako ng ganun kadali habang ako rito halos hindi na magpahinga kakatrabaho. Mama, pagod na po ako. Umiiyak kong sabi, hindi niyo po ba naiisip yung hirap ko rito? Pero imbes na maintindihan ako, ay nag-iba ang tono niya. Kung makapagsalita ka, akala mo, napakalaki ng pinapadala mo. Obligasyon mo kaming tulungan dahil kami nagpalaki sa'yo. Doon ako tuluyang natahimik, admin. Ilang beses ko nang narinig ang linyang yon, pero hanggang na ngayon, sobrang sakit pa rin pakinggan. Pakiramdam ko kasi, habang tumatagal, hindi na pagmamahal ang tingin nila sa akin, kundi responsibilidad lang. Pagkababa ko ng tawag, ay tuluyan na akong napaiyak. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ilang buwan ko nang kinikimkim lahat ng pagod at sama ng loob. Pero noong gabing yon parang sabay-sabay na silang bumuhos. Niyakap ako ni Adrian habang umiiyak ako sa balikat niya. Hindi ka masamang anak kung mapapagod ka. Mahina niyang sabi. Pero admin, kahit anong sabihin niya, hindi ko pa rin mapigilang makonsensya. Kasi simula bata pa lang ako, itinanim na sa isip ko na kapag hindi ako tumulong sa pamilya ko, wala akong utang na loob. Habang nakahiga ako ng gabing yon, ay bigla kong naalala lahat ng pinagdaanan ko noon
bago ako naging OFW. Yung mga panahon na halos pagsabayin ko ang pag-aaral at trabaho para makatulong sa pamilya namin. Yung mga panahong pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat sa paningin ni Mama. At doon ko naisip, admin, baka hindi naman talaga ngayon nagsimula ang lahat. Baka matagal na akong ginagawang ATM ng sarili kong pamilya kahit hindi pa ako nakakapag-abroad. Hindi na po ako nakatulog ng maayos noong gabing yon, admin. Kahit nakapikit ako, ay paulit-ulit pa ring tumatakbo sa isip ko yung sinabi ni Mama. Pakiramdam ko, kasi habang tumatagal, hindi na ako anak sa paningin niya, kundi tao na lang na obligadong magbigay ng pera. Kinaumagahan nga pagpasok ko sa factory dito sa Taiwan ay parang wala akong kaluluwa habang nagtatrabaho. Tahimik lang ako buong shift at kahit mga kasamahan ko, napansin na parang namamaga ang mata ko kakaiyak. Problemado ka na naman ba sa pamilya mo? Tanong sa akin ng isa kong kasamang Pinay habang lunch break. Napangiti na lang ako ng pilit dahil nahihiya na rin akong magkwento. Pakiramdam ko kasi, paulit-ulit na lang ang problema ko. Habang yung ibang OFW dito sa Taiwan ay nagsisikap para makaipon para sa bahay o negosyo, ako parang walang katapusang butas na pinaghuhulugan ng pera. Pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako sa convenience store malapit sa dorm para magpadala na naman ng pera sa Pilipinas. Kahit galit at nasasaktan ako kay Mama, hindi ko pa rin matiis mga kapatid ko. Iniisip ko, baka wala na naman silang makain kapag hindi ako nagpadala. Habang hawak ko yung resibo ng remittance, ay pakiramdam ko unti-unti na akong nauubos. Hindi ko na alam kung saan pa napupunta lahat ng paghihirap ko. Pagbalik ko sa dorm, ay nadatnan ko si Adrian na naghihintay sa akin. May dala siyang pagkain at paborito kong milk tea. Pero kahit anong pilit niyang pasayahin ako, ay hindi ko magawang ngumiti ng totoo. Mariel, pwede ba kitang tanungin? Seryoso niyang sabi habang nakaupo kami sa labas ng dorm. Tumangulang ako. Kapag ba dumating yung araw na tayo naman yung mangailangan, tingin mo tutulungan ka rin nila? Kagaya ng pagtulong mo sa kanila? Hindi agad ako nakasagot, admin, dahil kahit ako alam ko ang sagot. Pakiramdam ko kasi habang tumatagal, nasanay na lang silang nandyan ako palagi para sumalo sa lahat ng problema nila. Pamilya ko pa rin sila, Adrian. Mahina kong sagot. Alam ko, pero pamilya mo rin kami ng anak mo. Napayuko ako pagkatapos niyang sabihin niyon. Sa totoo lang, admin, minsan ako na rin naawa kay Adrian. Hindi siya madamot na tao. Sa katunayan, ilang beses na rin niyang tinulungan ang pamilya ko kahit hindi niya obligasyon. May mga pagkakataon pa nga na siya ang sumasalo sa gastusin naming mag-asawa rito sa Taiwan dahil halos kalahati ng sweldo ko diretso lagi sa Pilipinas. Doon ko biglang naalala yung mga pinagdaanan ko noon bago ako naging OFW. Simula, bata pa lang ako, admin, ako na talaga ang inaasahan sa pamilya namin. Habang tumatanda si Papa at humihina ang katawan niya sa construction work, mas lalo namang naging palaasa si Mama sa akin. Hindi kami mayaman noon. Madalas asin, toyo, o itlog lang ang ulam namin. Kaya habang ibang kabataan nag-e-enjoy sa buhay estudyante, ako maaga natutong magtrabaho. Noong high school pa lang ako, ay nagtitinda na ako ng kung ano-ano para may pandagdag sa gastusin sa bahay. Pagdating ng college, gusto ko sanang mag-aral, pero halatang ayaw na ni Mama na paglaanan pa ako ng pera. Magtrabaho ka na lang para makatulong ka rito. Madalas niyang sabihin noon. Masakit man, admin, pero pinilit ko pa ring mangarap. Nag-working student ako noon sa isang fast food. Halos 2 oras lang tulog ko araw-araw, makapasok lang sa trabaho at school. Pero habang tumatagal ay hindi ko na kinaya pagsabayin lahat, lalo na't wala naman akong support na nakukuha mula sa pamilya ko. Noong tumigil ako sa pag-aaral at nag-full-time sa trabaho, doon nagsimulang umasa ng todo sa akin si Mama. Halos buong sweldo ko ibinibigay ko sa bahay.
Kahit birthday ko noon, hindi ko maranasan na mabilhan man lang ng cake o simpleng handa. Naalala ko pa, admin, minsan iniwan ko kay mama yung pera para sana makapaghanda ako kahit pancit lang dahil may gusto akong isamang katrabaho sa bahay. Pero pag uwi ko, bigas pala at ulam ang binili niya. Nakakain naman tayo, di ba? Mas importante yan kaysa handa, sabi niya noon. Wala akong nagawa kundi ngumiti, kahit sobrang napahiya ako sa mga katrabaho kong sumama sa bahay. Habang tumatagal, ay lalo ring nalulung si mama sa sugal. Dati, simpleng tungits lang sa kapitbahay, pero kalaunan, halos gabi-gabi na siyang wala sa bahay. Minsan umuuwi pa siyang amoy alak. Ang mas masakit pa, admin, yung perang pinaghihirapan ko ang ginagamit niya roon. Hindi ko malilimutan yung gabing nawala yung ipon kong pera, pambili sana ng cellphone. Ilang buwan kong inipon yon dahil sira na ang cellphone ko noon. Nang tanungin ko si mama kung nakita niya yung pera ko, diretsahan niya lang sinabi na ginamit niya muna. Talo ako sa sugal, pero mababawi ko rin naman, sabi niya noon. Pakiramdam ko noon parang may sumakal sa dibdib ko. Gusto kong magalit, pero natatakot akong matawag na walang utang na loob. Ma, pinag-ipunan ko po yun. Naiiyak kong sabi noon. Abay kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita pinalaki. Sigaw niya sa akin. Yun ang isa sa mga gabing unang beses kong naisip na umalis na lang sa amin. Pero tuwing naiisip ko mga kapatid ko, naaawa ako. Kaya tiniis ko lahat hanggang sa dumating yung pagkakataong may nag-alok sa akin na mag-apply bilang factory worker sa Taiwan. Doon ko naisip na baka iyon na ang pagkakataon kong mabago ang buhay namin. Nang makaalis ako papuntang Taiwan, akala ko, admin, unti-unti nang gagaan ang lahat. Akala ko kapag mas malaki na ang sahod ko ay magiging masaya na pamilya namin. Pero habang lumalaki ang sweldo ko, lalo ring lumalaki ang hinihingi nila sa akin. Hindi mo kasalanan yung mga ginawa nila sa'yo. Biglang sabi ni Adrian habang hawak ang kamay ko. Hindi ko na malayang naiiyak na naman pala ako habang ikinukwento sa kanya lahat ng alaala ko kay mama. Pero anak pa rin nila ako. Mahina kong sagot. Anak ka, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede ka na nilang ubusin. Tahimik lang ako pagkatapos noon, admin. Dahil sa totoo lang, kahit masakit pakinggan, alam kong tama si Adrian. Pero paano ka lalayo sa pamilyang kinalakihan mo kung simula bata ka palang itinuro na sa'yo na responsibilidad mong isalba silang lahat? At ang hindi ko alam, admin, mas lalo pa palang lalala ang lahat nang magsimula kaming bumuo ni Adrian ng sarili naming pamilya. Noong una, admin, akala ko kapag nagkaroon na ako ng sariling pamilya, ay unti-unti nang mababawasan ang pressure na nararamdaman ko mula sa pamilya ko sa Pilipinas. Akala ko, maiintindihan na nila na hindi habang buhay ay kaya kong akuin lahat ng problema nila. Pero nagkamali ako. Habang tumatagal, lalo ko lang naramdaman na parang ayaw nila akong pakawalan bilang tagasalo ng lahat ng gastusin sa bahay. 2 taon na noon kaming kasal ni Adrian at mag-iisang taon pa lang ang anak naming lalaki. Nasa poder siya ng biyenan ko sa Pilipinas dahil hindi pa namin kayang isama rito sa Taiwan. Sa totoo lang, admin, sobrang hirap para sa akin bilang nanay yung malayo ako sa anak ko. Kada video call namin, halos maiyak ako kapag naririnig kong tinatawag niya akong mama pero hindi niya ako mayakap. Kaya isa sa mga pangarap namin ni Adrian ay makaipon para makauwi na kami at makasama ng tuluyan ng anak namin. Pero parang suntok sa buwan yung pangarap na yon dahil halos wala na rin kaming naiipon. Kada sweldo ko, may hinihingi agad si mama. Kapag hindi gamot ni papa, tuition daw ng bunso kong kapatid. Kapag hindi naman pagkain, may utang daw na kailangang bayaran agad. Minsan nga, admin, kahit kami ni Adrian halos instant noodles lang kinakain dito para makatipid, pero sa Pilipinas, parang wala pa rin kasya sa pinapadala ko.
Isang gabi habang ka-video call ko ang anak namin, ay napansin ni Adrian na tahimik lang ako. Katatapos lang kasi ulit tumawag ni Mama para manghingi ng dagdag na pera. Magkano na naman hinihingi? Tanong niya habang nakaupo kami sa maliit naming kama sa dorm. 7,000 raw. Pambayad daw ng utang. Napapikit si Adrian at napailing. Ramdam kong pilit niyang kinokontrol ang inis niya. Mariel, kailan ba matatapos yan? Mahinahon niyang tanong. Hindi ako nakasagot agad dahil kahit ako hindi ko rin alam. Pakiramdam ko kasi admin habang tumatagal ay lalo lang lumalaki ang obligasyong pasan ko. Pamilya ko kasi sila. Mahina akong sagot. Tayo rin pamilya mo. Doon ako natahimik kasi alam kong tama siya. Habang inuubos ko sarili ko para sa pamilya ko sa Pilipinas, parang napapabayaan ko na rin yung sarili kong asawa at anak. Pero ang pinakamahirap admin, tuwing sinusubukan kong magtira para sa sarili kong pamilya, ay sinusumbatan naman ako ni Mama. Simula nung nag-asawa ka, nagbago ka na. Minsan niyang sabi sa akin sa tawag, hindi naman po sa ganun Mama. Dati halos lahat ng sweldo mo napapadala mo rito. Ngayon parang wala ka nang pakialam sa amin. Parang pinipigay yung puso ko tuwing maririnig ko yung mga salitang yon. Pakiramdam ko, kasi kahit anong gawin ko, kulang pa rin ako sa paningin nila. Minsan admin, nagkasakit pa yung anak namin, pero hindi ko agad napacheck up dahil kakapadala ko lang ng pera sa Pilipinas. Hanggang ngayon, sobrang guilty ko pa rin kapag naaalala ko yon. Habang nilalagnat yung anak ko noon sa video call, umiiyak lang ako rito sa Taiwan dahil wala akong magawa, kundi umasa sa biyenan kong nag-aalaga sa kanya. Doon nagsimulang mapagod si Adrian. Hindi siya nagalit agad, pero napansin kong unti-unti siyang nananahimik. Hindi na siya gaya dati na palaging sweet at palabiro. Minsan habang magkatabi kaming kumakain sa pantry, ay bigla na lang siyang mapapabuntong hininga. Okay ka lang? Tanong ko minsan. Napapagod lang, sagot niya. Alam kong hindi lang trabaho ang dahilan noon admin. Ramdam kong unti-unti na rin siyang napapagod sa sitwasyon naming mag-asawa. Isang gabi, biglang tumawag ulit si Mama habang kumakain kami ni Adrian. Naka-loudspeaker kasi yung tawag, kaya narinig niya lahat. Mariel, baka pwede mo akong padalhan ng 10,000? Pambayad lang ng utang. Napatingin agad si Adrian sa akin. Mama, kakapadala ko lang po nung nakaraan. Kulang na kulang yon. Ang dami naming gastusin dito. Mama, wala na rin po kaming halos matira rito. At doon na biglang nagbago ang tono ni Mama. Bakit? Yung asawa mo ba humahawak ng pera mo ngayon? Kaya ka nagdadamot? Biglang tumahimik buong paligid admin. Kita ko kung paano napayuko si Adrian habang pilit pinipigilan ang emosyon niya. Huwag niyo naman pong idamay si Adrian. Abay simula nung nag-asawa ka, nagbago ka na talaga. Dati hindi ka naman ganyan. Pagkababa ko ng tawag, ay ilang segundo kaming tahimik ni Adrian. Pakiramdam ko noon, gusto ko nang lamunin ng lupa sa sobrang hiya at guilt. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Mariel, hindi na tama to. Napayuko ako habang naiiyak. Ano bang gusto mong gawin ko? Nanginginig kong tanong. Hindi kita pinipigilan tumulong. Pero kailangan may boundaries tayo. May anak tayo. Doon na tuluyang bumagsak lahat ng kinikimkim kong emosyon admin. Umiyak ako ng umiyak habang paulit-ulit kong sinasabi na ayokong pabayaan pamilya ko. Hindi ako niyakap agad ni Adrian. Tahimik lang siya habang pinapanood akong umiiyak. Alam mo kung ano masakit? Mahina niyang sabi. Habang inuubos mo sarili mo para sa kanila, tayo naman yung unti-unting nasisira. Parang sinaksak yung dibdib ko sa sinabi niya admin dahil alam kong totoo. Hindi ko na malayang pati pala pagsasama naming mag-asawa naaapektuhan na ng walang katapusang problema ng pamilya ko. Kinabukasan, kinausap ulit ako ni Adrian
bago kami pumasok sa trabaho. Simula ngayon, grocery na lang ipadala natin, hindi na cash. Nagulat ako sa suggestion niya, baka magalit si Mama. Hayaan mo siyang magalit. At least sigurado tayong nakakain sila. Hindi ako agad nakasagot noon, admin, dahil natatakot ako sa magiging reaksyon ni Mama. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naisip ko rin yung anak ko, yung future naming mag-anak, yung posibilidad na habang buhay na lang kaming mababaon sa utang kapag hindi ako natutong huminto. At doon ko unang naramdaman, admin, na baka kailangan ko nang pumili kung hanggang saan lang dapat ang pagtulong ko bilang anak. Hindi naging madali ang naging desisyon ko, admin, na bawasan at kontrolin ang paraan ng pagtulong ko sa pamilya ko. Sa totoo lang, ilang gabi rin akong hindi nakatulog kakaisip kung tama ba yung gagawin namin ni Adrian. Pakiramdam ko kasi noon, kapag hindi ko naibigay lahat ng gusto ni Mama, ay masama na akong anak. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakikita kung paano naaapektuhan hindi lang ang sarili ko, kundi pati na rin ang pamilya na binubuo namin ni Adrian. Simula noon, admin, hindi na kami basta nagpapadala ng malaking cash sa Pilipinas. Napag-usapan kasi namin ni Adrian na mas mabuting kami na mismo ang bibili online ng mga kailangan nila para siguradong napupunta sa tama yung perang pinaghihirapan namin dito sa Taiwan. Kada sweldo namin ay umu-order kami ng bigas, groceries, delata, gatas, at iba pang pangangailangan nila gamit ang online apps, tapos diretso na yon sa bahay namin sa probinsya. Naglalaan na rin kami ng fixed allowance kada linggo para matuto rin silang pagkasyahin yung pera na meron sila. Sa umpisa, admin, sobrang galit ni Mama sa naging desisyon ko. Napakadamot mo na talaga ngayon. Sigaw niya minsan sa tawag. Dati, halos lahat ng sweldo mo, pinapadala mo rito. Mamay anak na rin po ako. Mahina akong sagot noon. Ano ngayon? Pamilya mo pa rin kami. Kahit masakit marinig yung mga salitang yon, ay pinilit kong magpakatatag. Sa unang pagkakataon kasi, admin, gusto ko namang piliin yung sarili kong pamilya. Ayokong dumating yung araw na yung anak ko naman ang mawalan dahil inuubos ko lahat para sa iba. Pero hindi ibig sabihin noon na madali na lahat. Habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman ng guilt. Minsan habang nasa production line ako ay bigla na lang akong maiiyak habang iniisip kung galit pa rin ba si Mama sa akin o kung iniisip ba nilang pinababayaan ko na sila. Kahit pagod na ako sa trabaho, ay bitbit ko pa rin araw-araw yung takot na baka isang araw tuluyan na nila akong itakwil bilang anak. Isang gabi, admin, habang break time namin sa factory, ay biglang nag-video call yung biyenan ko kasama yung anak namin. Pagkasagot ko pa lang, ay agad akong napangiti nang makita kong tumatakbo na siya sa harap ng kamera. Mama! Masaya niyang sigaw. Pakiramdam ko noon biglang nawala lahat ng pagod ko. Habang kausap ko siya ay napansin kong tahimik lang si Adrian sa tabi ko habang nakatingin sa amin. Pagkababa ng tawag ay bigla niya akong hinawakan sa kamay. Yan dapat yung priority natin, mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya at doon ko na-realize kung gaano ako kaswerte kay Adrian. Sa dami ng problemang dinala ko sa buhay niya, hindi niya ako iniwan. Kahit ilang beses nang naapektuhan yung relasyon namin dahil sa pamilya ko, pinili pa rin niyang intindihin ako. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unti ring nagbago ang sitwasyon sa Pilipinas. Dahil hindi na basta-basta nakakakuha ng cash si Mama, napilitan siyang kumilos para magkaroon din ng sariling pagkakakitaan. Tinulungan ko rin silang makapagpatayo ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay namin. Hindi man kalakihan ng kita, kahit paano ay nabawasan yung araw-araw na panghihingi nila sa akin. Nagulat din ako, admin, dahil habang tumatagal ay parang unti-unti ring nabawasan yung pagsusugal ni Mama. Hindi man siya naging perpektong nanay bigla, pero pakiramdam ko kahit paano ay may mga bagay siyang na-realize
Hindi na siya katulad dati na halos gabi-gabing nasa sugalan. Minsan pa nga siya na mismo ang nagsesend ng picture ng tindahan nila para ipakita sa akin na ginagamit nila nang maayos yung ipinapadala kong puhunan. Pero aminado ako, admin, may parte pa rin sa puso ko na sugatan. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin makalimutan lahat ng panloloko at masasakit na salita na natanggap ko mula sa sarili kong pamilya. May mga gabi pa rin dito sa Taiwan na bigla ko na lang naaalala yung mga panahon na halos hindi ko na maalagaan sarili ko kakatrabaho para lang may maipadala sa kanila. Yung mga panahong kahit may sakit ako ay pumapasok pa rin dahil alam kong may naghihintay na namang problema sa Pilipinas. Minsan habang mag-isa ako sa dorm ay napapaisip ako kung ano kaya yung buhay ko ngayon kung natuto akong unahin yung sarili ko noon pa lang. Siguro nakapagtapos ako ng college. Siguro may sarili na kaming bahay ni Adrian ngayon. Siguro hindi ako ganito kapagod emotionally. Pero sa kabila ng lahat, admin, hindi ko pa rin kayang magkimkim ng galit sa pamilya ko dahil mahal ko pa rin sila. Ngayon, admin, masasabi kong mas natuto na akong maglagay ng limitasyon. Hindi na ako katulad dati na kahit wala nang matira sa akin ay ibibigay ko pa rin lahat. Natutunan kong pwede palang tumulong nang hindi inuubos ang sarili. Na pwede palang mahalin ang pamilya pero hindi kailangang sirain ang sariling buhay para lang mapatunayan yon. Hindi pa rin perpekto ang sitwasyon namin hanggang ngayon. May mga pagkakataon pa ring humihingi si mama ng mas malaki at minsan nagtatampo pa rin siya kapag hindi ko napagbibigyan. Pero hindi na ako agad nagpapaapekto katulad dati. Mas iniisip ko na ngayon yung kinabukasan ng anak namin at yung pangarap naming mag-asawa na makauwi balang araw sa Pilipinas nang may sapat na ipon para makapagsimula ulit. Sa totoo lang, admin, pagod na pagod pa rin ako bilang OFW. Nakakapagod malayo sa anak. Nakakapagod magtrabaho sa bansang hindi mo sariling tahanan. Nakakapagod magpanggap na okay ka kahit minsan gusto mo nang sumuko. Pero sa kabila ng lahat, lumalaban pa rin ako dahil ayokong maranasan ng anak ko yung hirap at sakit na pinagdaanan ko noon. At kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan ko, admin, yun ay hindi masamang tumulong sa pamilya pero hindi rin masamang magtira para sa sarili. Dahil darating ang panahon na kapag ikaw naman ang tuluyang napagod at naubos, walang ibang bubuo sa sarili mo, kundi ikaw lang din. Maraming salamat po, admin, sa pagkakataong mailabas ko ang kwento ko. Sana kahit paano ay may mga breadwinner at OFW rin na makapanood nito at maintindihan na hindi nila kailangang ubusin ang sarili nila para lang matawag na mabuting anak. Napakasakit ng kwento ni Mariel, mga kabayan. Bilang isang anak, mahirap tanggapin na minsan habang ginagawa mo ang lahat para sa pamilya mo, unti-unti ka namang nauubos bilang tao. Totoo naman na walang masama sa pagtulong sa magulang, lalo na kung sila ang nagsakripisyo para mapalaki tayo. Pero sana bilang mga magulang, matuto rin tayong pahalagahan ang pagod at sakripisyo ng ating mga anak. Hindi po ATM ang mga OFW. Hindi biro ang malayo sa sariling pamilya, magtrabaho sa ibang bansa, at tiisin ang lungkot at pagod araw-araw para lang may maipadala sa Pilipinas. Kaya saludo ako sa lahat ng breadwinner at OFW nating mga kabayan na patuloy na lumalaban kahit sila mismo ay pagod na rin sa buhay. At ikaw, kabayan, saan mo pinapanood ang video na ito? Anong bansa ka ngayon nagtatrabaho? Comment mo lang sa ibaba dahil gustong-gusto naming basahin at malaman ang mga kwento ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. At kung gusto mo pa ng mas matinding OFW story, panoorin mo rin ang isa pa nating kwento na pinamagatang Pinay OFW sa Saudi Arabia, binayaran ng amo para magkaanak. Siguradong mapapaisip at mapapahanga ka rin sa kwentong ito, mga kabayan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito.
Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.